Magandang gabi, mga ka-amazing. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion in Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga kwentong kababalaghan, misteryo at hiwaga na tiyak magpapakaba sa inyo saan man kayong bahagi ng mundo naroroon. Kaya ibabahagi ko ngayon ay isang nakakakilabot na kwento ng isang kakaibang pari na lumilitaw tuwing gabi ng undas sa isang lumang simbahan sa Pilipinas. Ito ay may pamagat na Ang Itim na Pari. Isang kwentong puno ng lihim, dasal at aninong hindi basta-basta nawawala. Kaya halina't simulan na natin ang kwento, mga ka-amazing. Humanda na kayo, patayin ang ilaw at buksan ang isipan. Ito ang Itim na Pari. Sa bayan ng San Roque, isang liblib na lugar sa paanan ng bulubunduking Sierra Madre, matagal nang pinaniniwalaan na mayroong kakaibang nilalang na nagpapakita sa lumang simbahan tuwing gabi ng undas. Matagal na rin itong isinasantabi ng karamihan bilang alamat lamang na ginagamit ng matatanda para takutin ang mga bata. Ngunit taon-taon may nawawala at taon-taon may nakikitang mga kandila na sindi pa rin kahit umuulan. Isang araw bago mag-undas, dumating sa San Roque ang isang batang seminarista mula sa Maynila, si Elmer Rivera. 22 taong gulang, tahimik at mapagmasid. Ipinadala siya ng kanyang seminaryo upang tumulong sa mga gawaing pangsimbahan habang nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa mga lokal na paniniwala sa mga probinsya. Tinanggap siya ng kura paroko ng bayan, si Padre Rolando, isang matanda na at medyo hirap na sa lakad. Tahimik si Padre Rolando tungkol sa lumang simbahan na tinatawag ng mga taga roon bilang Simbahan ng Kalbaryo. Ngunit halatang ayaw niya itong pag-usapan. Kung ako sa iyo, Hidyo, sabi ni Padre Rolando habang nakatingin sa bintanang tanaw ang lumang simbahan na tinabunan na ng damo. Wag mo nang lapitan ang simbahan yon. May dahilan kung bakit iniwanan na iyon ng mga tao. Ngunit sa kabila ng babala, napukaw ang interes ni Elmer. Kinabukasan, nakilala niya ang 2 pang kabataang tagabayan. Si Luis, isang tambay na mahilig sa mga kwento ng kababalaghan, at si Andrea, anak ng albularyo na may kakaibang talino sa mga halamang gamot at pamahiin. Kaibigan sila mula pagkabata at kahit madalas ay nagtatalo, sila ang naging gabay ni Elmer sa pagsisiyasat sa San Roque. Alam mo ba, may mga taong di na nakabalik mula diyan. Pulong ni Luis habang nakatayo sila sa tapat ng simbahan ng Kalbaryo. Pero ang tsismis, tuwing undas lang nagpapakita ang Itim na Pari. Diyan siya nagmimisa para sa mga kaluluwa raw na hindi matahimik. Hindi lang yon, dagdag ni Andrea. May nakita akong aklat ng lolo ko dati. May ritual daw na ginagawa roon. Pero ang tanong, sino ang pari na yon? At bakit itim ang suot? Dumating ang gabi ng undas. Sa halip na makisama sa mga tao sa sementeryo, napagpasyahan ni na Elmer, Luis at Andrea na puntahan ang simbahan. May dala silang kandila, rosaryo at ilang dahon ng tanglad at insenso. Ayon kay Andrea, pampaalis daw ng masamang espiritu. Tahimik ang daan, walang buwan. Ang tanging liwanag ay galing sa kanilang mga kandila. Pumasok sila sa bakurang masukal ng simbahan at kahit gabi, ramdam nilang mainit ang paligid. Tila
nilalagnat ang hangin. Sa pintuan ng simbahan, bigla itong bumukas. Marahang, parang may naganyayang pumasok at doon nila siya nakita. Sa altar, isang lalaking nakaitim na abito, nakatalikod, hawak ang isang ostya na kulay abo. Tahimik siyang bumibigkas ng mga salitang hindi nila maintindihan. Hindi Latin, hindi Kastila, at ang tinig, tila dalawang boses na magkasabay, isa'y parang matanda at isa'y parang bata. Humakbang si Elmer paabante, pero biglang hinawakan ni Andrea ang kanyang braso. "Tingnan mo ang mga tao sa loob," bulong niya. Sa mga bangko, may mga aninong nakaupo, walang mukha, walang galaw, pero nakatingin sa pari. Para silang mga bangkay na nakapwesto sa misa. Biglang napalingon ang itim na pari. Maputi ang balat ngunit tila nabubulok. Ang kanyang mga mata, itim at walang puti, tila dalawang hukay ng gabi. Ito ay misa para sa mga kaluluwang nalimot na, sabi nito, at lumingon-lingon sa kanila. At kayo ay mga panauhin na hindi inaanyayahan. Bago pa makakilos sina Elmer, Luis at Andrea, isang malamig na hangin ang biglang bumalot sa loob ng simbahan. Umilaw ang mga kandila sa altar kahit walang nag-apoy. Ang mga aninong nakaupo sa bangko ay nagsimulang gumalaw. Tila sabay-sabay na lumingon sa kanila. Walang mukha pero ramdam nilang tinitingnan sila. Sinusukat. "Alis na tayo," bulong ni Andrea, nanginginig na ang tinig. Ngunit hindi gumagalaw si Elmer. Tila may kung anong puwersang humahawak sa kanyang katawan. Ang mga salita ng pari ay parang dumidiretso sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang wika, pero naiintindihan niya ang ibig sabihin. Parang may matagal ng uhaw sa loob niya na ngayon lang nauuhawan. "Elmer, ano ba?" Hinila siya ni Luis, pilit siyang binabalik sa katinuan. Nagising si Elmer sa parang hipnotikong trance at mabilis na umatras. Ang itim na pari ay muling bumaling sa altar. Inilapag nito ang abong ostiya sa gitna ng mesa at sinimulang magbasa mula sa isang makapal, luma at maitim na aklat. Ang mga pahina ay parang balat ng hayop at ang tinta ay kulay kalawang. Mula sa mga anino, nagsimulang sumirit ang mga bulong. Mahina, mapanganib. Hindi nila alam kung saan nanggagaling, pero parang nakapaligid na sa kanilang tatlo. Napansin ni Andrea na ang hawak niyang tanglad ay unti-unting nalalanta, habang ang insenso'y hindi na bumubuga ng usok. "Hindi na to normal na misa," sabi niya. "Kailangan nating tapusin to." "Paano?" tanong ni Luis, habang sunod-sunod na ang panginginig ng kanyang kamay. "Baka pag nagsalita tayo, tayo ang susunod." Tiningnan ni Andrea si Elmer na ngayon ay nakatitig na muli sa pare. "Elmer, may naririnig ka ba?" Dahan-dahang tumango si Elmer. Sinasabi niyang, kailangan daw ng alay. Kailangan ng isa para makumpleto ang misa. Biglang nagsara ang pintuan ng simbahan sa kanilang likuran. Kasunod nito, ang pagbuga ng maitim na usok mula sa mga anino. At isa-isang nagsimulang tumayo ang mga ito. Dahan-dahan, walang tunog ang kanilang hakbang, pero gumuguhit ang malamig na presensya ng kamatayan. Pinilit ni Andrea isindi muli ang insenso gamit ang posporo. 1 beses, 2 beses, walang apoy. Pati posporo hindi na gumagana. Sa panlulumo niya,
bigla siyang nakaisip. Kailangan nating sirain ang aklat, sabi niya kay Elmer. Ngunit bago siya makatapos, itinutok ng itim na pari ang kanyang kamay kay Andrea. At para siyang natigilan, ang kanyang katawan ay biglang bumigat at siya'y napaluhod, nanghihina. Para bang hinihigop ang kanyang lakas, ang kanyang alaala, ang kanyang kaluluwa. "Elmer!" sigaw ni Luis. "Gawin mo na!" Tumakbo si Elmer sa altar. Sa kanyang paglapit, napansin niyang parang may humihila sa kanyang likuran. Parang hangin na may kamay. Ngunit pilit niyang inabot ang aklat, hinawakan ito. At halos mapasigaw siya. Mainit. Hindi, mas mainit pa sa apoy. Ang kanyang palad ay nasunog sa sandaling nahawakan niya ito, ngunit hindi niya binitawan. Sa halip, pinilit niya itong buhatin at ihampas sa sahig ng altar. Isang matinis na sigaw ang lumipad sa buong simbahan. Hindi lang isa, daan-daang tinig ng mga kaluluwang parang ginising sa pagkakatali. Ang itim na pari ay biglang napaatras, hawak ang kanyang dibdib, nang hihina siya. Nanginginig, "Masama yang ginagawa mo," sabi ng pari, habang ang kanyang tinig ay nagiging iisa na lamang, isang tinig ng matandang lalaking puno ng galit. Ang misa ay dapat magpatuloy. Ang mga kaluluwang ito ay dapat mailigtas. "Hindi iyan ang ginagawa mo," sigaw ni Elmer. "Hindi mo sila inililigtas. Kinukulong mo sila." Muling inihampas ni Elmer ang aklat at sa ikatlong beses, ito ay bumuka at mula sa loob nito, lumabas ang isang bugso ng liwanag. Tumilapon ang itim na pari at ang mga anino ay biglang nagsisigawan, tila nasusunog sa liwanag. Si Andrea ay biglang nakagalaw muli, habang si Luis ay agad na tumulong sa kanya makatayo. "Elmer, halika na!" sigaw nila. Ngunit si Elmer ay hindi gumagalaw. Nakatayo siya sa harap ng altar, habang ang liwanag mula sa aklat ay bumabalot sa kanyang katawan. "Elmer?" tinig ni Andrea, puno ng takot at pag-aalala. Nang bumalik ang dilim, wala na si Elmer sa altar. Wala na rin ang itim na pari. Sa gitna ng simbahan, naiwan ang aklat, ngunit sarado na ito at tila inukit sa takip nito ang isang bagong pangalan. Fra Elmer Rivera. Tahimik, halos maririnig ang tibok ng puso ni Andrea habang dahan-dahan siyang lumapit sa altar. Si Luis ay nananatili sa likuran, hawak ang krusipihong kanina pa niya, pinipisil sa palad. Wala na ang mga anino, wala na rin ang liwanag, tanging ang malamig na hangin at ang presensyang tila nananatili pa rin sa hangin ng simbahan ang naiwan. Paglapit ni Andrea sa aklat, napansin niyang may dugo sa gilid ng takip nito. Mainit pa. Inabot niya ito, ngunit nang sumayad ang kanyang daliri, sa ibabaw, isang bahagyang panginginig ang dumaloy sa kanyang katawan. "Luis, may nangyari kay Elmer, hindi siya basta-basta nawala." Lumapit si Luis, takot pa rin sa mata, ngunit matatag na. "Ibig mong sabihin, buhay pa siya?" "Hindi ko alam," sagot ni Andrea. "Pero hindi ito tapos. Hindi pa siya tapos." Dinala nila ang aklat palabas ng simbahan. At paglabas nila sa pintuan, unti-unting nagsimulang lumiwanag ang paligid. Para bang ang mismong gabi ng undas ay natapos na. Ngunit ang simbahan, nanatiling maitim, nanatiling buhay,
parang naghintay lang ng bagong kabanata. Kinabukasan, tahimik ang buong San Roque. Walang makapaniwala na nawala si Elmer at sinabing baka bumalik na lang daw ito sa Maynila. Ngunit sina Andrea at Luis ay alam ang totoo. Kahit wala silang sapat na paliwanag, ipinagpaalam nila ito kay Padre Rolando na tila hindi na ikinagulat ang mga nangyari. Lahat ng seminaristang pinapadala rito tuwing undas, hindi na bumabalik, bulong ng matanda habang nakatingin sa aklat. Ngunit si Elmer, siya lang ang nagtangkang tapusin ito. Teka, bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Tanong ni Andrea, galit at luha ang tinig. Dahil minsan, kailangan ang sakripisyo para sa kaligtasan ng marami, sagot ni Padre Rolando. At hindi lahat ng lumalaban sa kadiliman ay kailangang makabalik. May ilan na kailangang manatili. Tatlong araw ang lumipas. Sa loob ng silid ni Andrea, hindi siya mapakali. Ang aklat ay inilagay niya sa isang kahong may dasal, nakabalot sa puting tela at binabantayan gabi-gabi. Ngunit isang gabi, habang siya'y natutulog, isang boses ang narinig niya. Andrea! Matahimik, malalim, pamilyar. Napabangon siya. Sa gilid ng kama niya, bukas ang kahon. Nakaangat ang takip ng aklat at sa pabalat kumikislap ang pangalang Friar Elmer Rivera. Kasabay nito, bumukas ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin. At mula sa salamin, nakita niya ang lumang simbahan sa malayo. May sinding kandila sa altar. Isa lang. Muling bumalot ang tanong sa kanyang isip. Si Elmer ba'y nawawala o siya na ang bagong pari sa misa ng mga nawawala? Nagmulat ng mata si Elmer. Sa simula'y akala niya'y nasa loob pa rin siya ng simbahan. Ngunit hindi. Ang mga pader ay maitim na bato. Tila luma pa sa mundo. Walang kandila, ngunit maliwanag. Isang uri ng liwanag na galing sa kisame na hindi mumawari kung apoy o buwan. Walang tunog maliban sa patak ng isang likidong parang dugo na tumutulo sa sahig. Isa, dalawa, tatlo. Tumayo siya, mabigat ang katawan, ngunit buo ang ulirat. Nasa gitna siya ng isang dambanang altar. May 7 bangkong bilog na nakapaligid sa kanya. At sa bawat bangko may nilalang na nakaupo. Hindi tao, hindi rin hayop. Mga mukhang itim at puti, parang maskara na umiiyak. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nasaan ako? Tanong niya. Bagamat tila walang tunog ang kanyang tinig. Isang nilalang ang tumayo. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa usok. Ngunit ang mga mata nito'y ningas ng apoy. Narito ka na sa pagitan, Friar Elmer. Sa pagitan ng mga nawawala at mga nagbabalik. Ang misa ay hindi tapos. Ikaw ang susunod. Samantala, sa San Roque, hindi pa rin matahimik si Andrea. Gabi-gabi, pareho ang panaginip niya. Si Elmer sa altar, mga mata niyang walang kulay, at ang aklat na umiikot sa hangin habang umaawit ng kakaibang salin ng Ave Maria. Hindi siya makatiis. Kinausap niya si Luis at kasama si Padre Rolando, nagdesisyon silang buksan muli ang aklat. Ngunit sa sandaling buksan nila ito, isang usok ang bumalot sa paligid ng silid ng simbahan. Sa pahina ng aklat, hindi na sulat ni Elmer ang nakasulat. Sa halip, may bagong mensahe. Ang misa ay magpapatuloy tuwing undas. Ngunit may paraan upang mailigtas ang pari.
kung mahanap ang nawawalang orasyon ng pagtigil. Orasyon ng pagtigil? Tanong ni Luis habang binubuklat ang pahina. Saan natin yon mahahanap? Tahimik si Padre Rolando na sa kasaysayan ng simbahan sa huling panulat ng unang kura paroko, si Padre Silvestre Alano. Matagal na yon, bulong ni Andrea. Pero baka may natira pa sa lumang kumbento. Doon din siya huling nakita bago siya naging anino, sabi ng pare, halos hindi marinig ang huli niyang salita. Kinabukasan, sa pagputok ng araw, nagtungo sina Andrea at Luis sa lumang kumbento. Ilang metro lang sa likod ng simbahan. Wasak ang bubong at ang mga pader ay may sulat na tila kinayod ng kuko. Sa gitna ng isang lumang kabinet, nakatagpo sila ng isang kahong-kahoy na may ukit ng krus at pusong may mga tinik. Sa loob, may isang pergamino. Brittle, nangingitim, pero nababasa pa rin. Doon nila nakita ang sinasabing orasyon ng pagtigil ng misa ng mga kaluluwa. Latin, lumang Tagalog, at isang bahagi ng wikang hindi nila kilala, ang wika ng mga itim na pare. Kung mabibigkas ito, pulong ni Andrea, maaring maputol ang misa. At sa kung mapuputol ang misa, baka makuha natin si Elmer pabalik. Date. Ngunit may paalala rin sa pergamino nakasulat sa dulo. Ngunit mag-ingat sapagkat ang tumitigil ng misa, maaaring siya ang maging susunod na pare. Sa pagitan, si Elmer ay pinagsusuotan ng bagong kasuotan. Itim na kasuotang may burdang ginto at tabo. Ang mga nilalang sa paligid ay kumakanta ng masamang salmo. Ang altar ay unti-unting umaangat, habang sa paligid, libu-libong mga aninong kaluluwa ang dumarating, nakahanda na sa misa. Ngunit sa kanyang dibdib, may init na hindi nasusupil. May gumising sa kanya. Andrea, naririnig ko ang tinig mo siya, at sa paglapit ng oras ng misa, isang sigaw mula sa mundo ng buhay ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gabi ng undas, bumalik sina Andrea at Luis sa simbahan ng Kalbaryo. Dala ang pergamino, ilang kandila, insenso at isang maliit na rebulto ng San Benito, ang patron laban sa mga demonyo. Hindi na nila kasama si Padre Rolando. Iniwan na niya ang San Roque noong umaga, wala ni isang salitang iniwan. Para bang alam niyang wala na siyang maitutulong o baka ayaw na niyang masangkot. Ang simbahan ay tila naghihintay. Bukas ang pintuan, may nakasinding mga kandila sa altar at muling naroon ang mga anino, nakaupo, nakahanda, tahimik. Lumapit si Andrea sa gitna, nilatag ang pergamino sa sahig at sinimulang itayo ang mga kandila ayon sa nakasulat sa lumang panuto. 3 sa harap ng altar, 2 sa bandang likod, 1 sa gitna. Sigurado ka bang gumagana to? Tanong ni Luis, nanginginig ang kamay habang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi, sagot ni Andrea habang inilalagay ang insenso sa mangkok. Pero kung si Elmer ang nasa loob ng misa, tayo na lang ang makakatulong. Pumikit siya, hinawakan ang pergamino at sinimulang bigkasin ang unang linya ng orasyon. In nomine lumen, in silencio animae. Sa unang linya pa lang, biglang umalulong ang hangin. Ang mga kandila ay umapoy ng bughaw, at ang mga anino'y napalingon sa kanila. Isa-isa tumayo. At mula sa gitna ng altar, lumitaw ang itim na pare. Ngunit hindi si Elmer. Isa itong matandang
May mahahabang kuko. Puti ang mata at sunog ang balat. Hawak niya ang itim na aklat, bukas na, at tila bumibigkas ng panlaban sa kanilang orasyon. Hindi kayo kabilang dito, sigaw ng nilalang, at ang kanyang boses ay tila maraming dila. Umalis kayo habang kaya pa. Ngunit nagpapatuloy si Andrea. Claudere Porta, Manere Lumen, biglang yumanig ang simbahan. Ang sahig ay nabiyak at mula sa ilalim, may mga kamay na pilit umaabot sa kanila. Mga kaluluwang nakakadena, umiiyak, humihingi ng tulong. Si Luis, ngayon ay hawak na. Ang rebulto ni San Benito ay sumigaw ng panalangin. San Benito, ilayo mo kami sa kasamaan, alisin mo ang kadiliman sa simbahan ng Panginoon. Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa rebulto at natigilan ang mga aninong papalapit. Ang itim na pari ay napaatras. Umuuga na ang kanyang katawan. Tila hindi niya inaasahang may tututol sa kanyang misa. At sa likod niya, isang figura ang biglang lumitaw, si Elmer. Ngunit iba na siya. Nakaabito na siya ng itim at ginto, at ang kanyang mga mata, hindi na mata ng isang seminarista, kundi mata ng isang taong nakatingin sa kawalang hanggan. Ngunit, nanginginig ang kanyang mga labi. Parang may bahagi ng kanyang kaluluwa na lumalaban pa. Andrea? Mahinang tinig, halos hindi marinig. Tumigil si Andrea sa pag-orasyon. Elmer! Elmer! Nakikinig ka pa ba? May paraan, bulong niya. Basahin mo hanggang dulo. Pero huwag kang matakot kahit anong mangyari. Muling binasa ni Andrea ang susunod na bahagi. Expecta in lumine. Redeat qui innocens. Sa sandaling iyon, ang aklat ng itim na pari ay kumislap at halos malaglag ito sa kamay ng nilalang. Si Elmer ay biglang sumigaw. Tinakpan ang kanyang mga tainga habang ang kanyang katawan ay lumiwanag. Tila may liwanag sa loob niya na unti-unting pumuputok palabas. Hindi mo na siya makukuha, sigaw ni Andrea. Hindi na siya pari mo. Pinasabog ni Luis ang rebulto sa gitna ng altar. Tumilapon ang mga piraso nito at isang pagputok ng liwanag ang lumamon sa buong simbahan. Nang magmulat ng mata si Andrea, wala na ang mga anino. Wala na rin ang itim na pari. Ang simbahan ay madilim, tahimik, parang pinatay. At sa gitna ng altar, nakahiga si Elmer. Humihinga. Dahan-dahan siyang bumangon, duguan ng noo, nanginginig, pero siya pa rin, Elmer. Tumakbo si Andrea, niyakap, siya ng mahigpit habang si Luis ay naupo sa gilid, umiiyak sa pagod at ginhawa. Hindi pa ito tapos, bulong ni Elmer. May mas malaki pa sa kanila, pero salamat at pinalikan niyo ako. Sa kanyang kamay, hawak niya ang itim na aklat. Ngunit ang pabalat nito, wala ng pangalan blanko. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Luis. Baka, sagot ni Elmer. Baka may susunod na pari. O baka may bagong tagapag-ingat. Lumipas ang isang buwan. Tahimik muli ang San Roque at ang simbahan ay pansamantalang isinara. Wala ng misa, wala ring bumibisita. Ngunit sa ilalim ng kumbento, lihim na nagtutuloy ang pagtuklas ni na Elmer, Andrea at Luis sa pinagmulan ng lahat. Isang gabi, habang sinusuri nila ang natitirang mga pahina ng itim na aklat, may natagpuan si Elmer. Isang bahagi na hindi nila nabuksan noon. May selyo ito
gawa sa tinik ng rosal at alkitran. Sa pagbasag, niya sa selyo, isang manipis na papel ang lumitaw. Septem Nigrum Sacerdotes. Ang 7 itim na pari, isang lihim na kapatirang binuo sa panahong sinakop pa ng mga Kastila ang Pilipinas. Itinayo ng mga paring nabaliw sa kapangyarihan ng dasal. Mga lalaking ginamit ang kanilang banal na tungkulin upang makipagkasundo sa mga nilalang mula sa kabilang buhay. Nag-aalay sila ng misa hindi para sa kaligtasan, kundi para sa pagpapakawala ng mas matandang kapangyarihan, ang tinatawag nilang anino ng unang liwanag. At isa sa mga paring ito ay si Padre Silvestre Alano, bulong ni Andrea habang nakatingin sa lumang larawan ng pare. Nakapansin-pansing kamukha ng unang itim na pari na nakita nila. Pero 7 sila. Ibig sabihin, 6 pa ang natitira, bulalas ni Luis. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Elmer. Naantala lang natin ang misa. Pero ang giyera sa pagitan ng liwanag at anino, ngayon pa lang nagsisimula. Muli silang lumingon sa simbahan. Sa gabi ng Disyembre, habang nagsisimula ang simbang gabi, may mga aninong dumadaan sa paligid. Mga nilalang na hindi dapat makabalik. Ngunit dahil nabuksan ang aklat, muling gising ang mga lumang sigaw. Tumayo si Elmer. Hawak ang itim na aklat sa kaliwa at krusipiho sa kanan. Sa kanyang leeg, isang rosaryong itim ang kumikislap. Kung hindi na ako seminarista, siguro ako na ngayon ang bantay, at sa likod niya sina Andrea at Luis, hindi bilang tagasunod kundi bilang katuwang. Dahil sa bawat simbahan may altar, at sa bawat altar may nagmamasid, at diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtutok sa misteryo ng itim na pari. Hanggang sa muli, magandang gabi at manatiling ligtas sa liwanag. Paalam.